Hello mga ka-Face Math! Samahan ninyo ulit ako sa aking math video. Pag-usapan natin kung paano mag-subtract ng dissimilar fractions. Tara, simulan na natin. Example number 1 na tayo. 7/9 minus 2/6. Ay, oo nga pala. Huwag kalimutang mag-subscribe ha. Pa-like at share na din. 7/9 minus 2/6. Ang unang dapat natin gawin ay hanapin ang LCD para maging similar fractions ang 7/9 at 2/6. Gagamit ako ng listing method kung saan isusulat ko ang multiples ng denominators tapos kapag may magkaparehas na number, yun na yung LCD. Isulat natin ang multiples ng 9. 9, sunod ay 18. Tapos sa 6, 6, sunod ay 12, tapos 18. Ayun, parehas na may 18. Kaya ang gagamitin nating LCD ay 18. Sulat natin yung LCD na 18. Tapos, bilangin natin ang multiples na meron ang unang fraction. Sa 9, 9/18, dalawa, kaya yung 7 na numerator ay i-times natin sa dalawa. 7 times 2, ang sagot ay 14. Ito na yung bagong numerator, 14, at ang bagong fraction para sa 7/9 ay magiging 14/18. Tapos, bilangin din natin yung multiples ng 6. 6, 12, 18. Merong tatlo, kaya i-multiply natin yung numerator na 2 sa 3. 2 times 3, ang sagot ay 6. Sulat natin yung 6. Ang bagong fraction ng 2/6 ay 6/18 na. Dahil similar fraction na, pwede na tayong mag-subtract. I-subtract natin 14/18 minus 6/18. Ang sagot ay 8/18. Dahil parehong even number ang 8 at 18, pwede pa nating i-divide parehas ito sa 2. 8 divided by 2, ang sagot ay 4. 18 divided by 2, ang sagot ay 9. Kaya yung 8/18 ay may lowest terms na 4/9. Ang final na sagot sa 7/9 minus 2/6 ay 4/9. Punta naman tayo sa example number 2. Meron tayong 7/10 minus 2/3. Dito, maaari tayong gumamit ng cross multiplication. Una, i-multiply natin yung denominators na 10 at 3. 10 times 3, ang sagot ay 30. Kaya 30 na yung LCD na gagamitin natin. Sunod naman, i-multiply natin ang 7 at 3. 7 times 3, ang sagot ay 21. Yung 21, ito na yung bago nating numerator. Sunod naman, i-multiply natin ang 10 at 2. 10 times 2, ang sagot ay 20. 20 na yung bago nating numerator. Ayan, similar fractions na sila kasi parehong 30 na yung ilalim nila. Pwede na tayong mag-subtract. 21/30 minus 20/30, ang sagot ay 1/30. Kaya 7/10 minus 2/3 ay 1/30. Punta naman tayo sa example number 3. 10 1/3 minus 2 4/5. Gumamit ulit tayo ng listing method. Isulat natin ang multiples ng denominators na 3 at 5. Sa 3, ang sunod ay 6, tapos 9, 12, 15. Nag-stop muna ako sa 15 dahil ang sunod ay 5. Ang 15 kasi ay multiple ng 5. Isulat naman natin ang multiples ng denominator na 5. 5, 10, 15. Ayun, pareho silang may 15. Kaya, ang LCD na gagamitin natin ay 15. Isulat natin yung 15.
Tapos, yung whole number na 10 at 2. Ngayon, palitan na natin yung numerator. Magbilang tayo ng multiples ng unang fraction. Meron tayong 1/3, kaya sa 3 tayo. 3, 6, 9, 12, 15, may 5 multiples. I-multiply natin ang 5 sa dating numerator na 1. 1 times 5, ang sagot ay 5. Tapos, doon naman tayo sa 5. 5, 10, 15. May 3 multiples. I-multiply natin ang 4 sa 3. 4 times 3, ang sagot ay 12. Ang bago nating fraction ay 10 and 5/15 minus 2 and 12/15. I-subtract natin yung fraction. 5/15 minus 12/15. Oops! Mas maliit yung 5 kesa sa 12. Kapag ganito, kailangan nating manghiram ng 1 sa whole number na 10. Ang 10 ay magiging 9 na lamang. Tapos, yung 5 na numerator, dadagdagan natin ng 15. Saan nanggaling yung 15? Yun yung denominator natin. Inulit lang. Ang bagong fraction para sa 10 and 5/15 ay magiging 9 and 5 plus 15 15ths. Minus, pwede na tayo mag-subtract ng 2 and 12/15. Magkakaroon na tayo ng bagong fraction na 9 and 20/15 minus 2 and 12/15. I-subtract natin yung whole number. 9 minus 2, ang sagot ay 7. Tapos, 20 minus 12, ang sagot ay 8. Kopyahin natin yung ating denominator, 15. Ang sagot sa 10 and 1/3 minus 2 and 4/5 ay 7 and 8/15. Nasabayan ba ninyo ako mga ka-face math? Tara, subukan naman natin magsagot. Simulan natin sa number 1. 5/9 minus 1/3. Ay, madali lang. Anong LCD ninyo? Tama, 9. Tapos, mapapalitan na yung numerator natin. Okay, meron na akong 5 minus 3. 5/9 minus 1/3, ang sagot ay 2/9. Parehas ba tayo mga ka-face math? Punta naman tayo sa number 2. 10 minus 9 and 4/5. Yung whole number na 10 ay gawin nating fraction. Kasi hindi tayo pwede mag-subtract ng fraction sa whole number. Kailangan pareho silang fraction. Para may subtract, yung 10 magiging 9 and 5/5 minus 9 and 4/5. Kaya, ang sagot ay 1/5. Sunod naman, number 3. Meron tayong 4/6 minus 1/2. Madali lang. Ano ang LCD nyo? Tama, 6. Tapos, ano yung bagong numerator? 4 minus 3 na. So, 4/6 minus 1/2, ang sagot ay 1/6. Number 4, meron tayong 9 and 1/7 minus 5 and 2/3. Kapag mas maliit ang naunang fraction, kagaya ng 1/7, kailangan nating manghiram ng isa sa whole number. Kaya manghihiram tayo ng 1 sa 9. Kagaya din ito ng una nating sinagutan. Ang 9 ay magiging, tama, 8. Isusulat ko muna yung 8 minus 5 ha. Ito yung whole number. Tapos, yung bago kong fraction ay magiging
24 minus 14 over 21. Ang LCD ng 7 at 3 ay 21. Kaya 9 and 1/7 minus 5 and 2/3, ang sagot ay 3 and 10/21. Parehas ba ulit tayo mga ka-face math? At number 5, meron tayong 3/4 minus 1/2. Ay, madali lang ulit. Ang LCD ay 4. Tapos, ang bagong numerator ko ay 6 minus 5. Kaya, ang sagot ko ay 1/4. 3/4 minus 1/2 ay 1/4. At yan, nakatapos na ulit tayo ng isa na namang math video lesson. Salamat sa pagsama ninyo sa akin ha. Hanggang sa muli mga face math. Sana ay may natutunan kayo dito sa video na ito. Salamat!